Naninirahan po ako sa Inglaterra ng 1 taon at doon English lamang ang aming ginagamit. Ilay, marami na kayong napuntahang bansa, Don Ibarra. Ngunit, alin sa mga bansang iyong napuntahan na labis mong naibigan? At ano ang pinakamalagang bagay na iyong nakita sa bansang ito? Bago ko muna puntahan ang isang lugar, ay pinag-aaralan ko muna ang kasaysayan nito at maging ang dahilan ng pagpunta dito. Yun lang ba ang natutunan mo? Nag-aaksaya ka lamang ng salapi sa iyong paglalakbay. Kahit bata, alam ang sinasabi mo. Ipagpatawad niyong lahat kung ang inaakala ni Padre Damaso ay ako'y musmus pa rin kagaya ng dating magkasama sila ng aking ama. Mga Ginoo at Pilipinas, hayaan niyo akong makapagpaalam na marami ka akong pangangailangan dapat tapusin. Mga Ginoo, sa ngalan ng Espanya at Pilipinas, Sandali lamang, huwag kayong umalis. Mga ilang oras na lang siguro ay nandito na si Maria Clara. Sinusundo na siya ni Isabel at ang bagong kura ng iyong bayan ay darating din. Pupunta po ako dito bukas. Sadyang may kailangan lamang akong dalawin hindi maaaring ipagpalitan. Nakita na ninyo? Hindi matanggap na napagsalitaan ng isang kura. Kung sinong makaasta, ito ba ang bunga ng pag-aaral sa Europa? Kung ako lamang ang masusunod, ay dapat ipagbawal na ang pag-aaral ng mga batang Indio sa Europa sapagkat ito ay may masamang epekto. Mag-ingat kayo, naway magsilbing aral ang sinapit ng iyong ama. Mukhang malapit sa puso ninyo ang aking ama. Maaari niyo bang ikwento sa akin kung ano ang sinapit ng aking ama? Hindi niyo pa rin ba nalalaman? Ano ba talaga ang nangyari? Alam ba ninyo? Batid ng lahat ng nangyari sa iyong ama. Namatay ang iyong ama sa likod ng Ang ama ko? Nakulong? Siya ay namatay sa bulan-bulan. Sandali lamang, kilala ba ninyo ang ama? Opo. Si Don Rafael Ibarra ang iyong ama. Ang pagtatama ng iyong anak. Huwag kayo. Sa bayang ito, hindi maaaring maging marangal ang hindi nagkakilala na kapagtaka ng hindi niyo alam siya. Hari niyo po bang isalisay sa akin? Kukwento ko sa inyo, sumama kayo sa akin, tulong kapatid, at isasalaysay ko ang nangyari sa inyo habang tayo ay naglalakad. Maraming nagmamahal sa iyong ama dahil sa likas nitong kabaitan, ngunit marami rin ang sa kanya'y naiinis at naiinggit. Karamihan dito ay ang mga Kastila na sadyang masasama ang mga ugali. Ang mga mabubuti ay hindi nagtatagal at nagkakaroon ng maraming kaaway katulad ng iyong ama. Ilang buwan pa lamang nang kayo'y umalis na magkasama ang loob sina Padre Damaso at ang iyong ama. Pinagbintangan ni Padre Damaso na hindi nangungumpisal ang iyong ama, gayong matagal niya na itong alam. Mula noon ay palagi na ang pinasasaringan ni Padre Damaso ang iyong ama sa tuwing nagmimisa siya. Ngunit masasabi kong higit na marangal sa kanilang lahat si Don Rafael. Noong mga panahong iyon ay may isang kolektor ng buwis na dating artelyero. Tinanggal siya bilang artelyero dahil sa kasamaan ng kanyang ugali at kamangmangan. Dahil nga hindi marunong magbasa at magsulat ay lagi rin siya niloloko ng mga Indyo. Inaabot nila ng pabaliktad ang kasulatan, kunwari babasahin ito ng kolektor at pipirmahan na akala mo'y kinahig ng manok. Isang araw nagkaroon ng alitan ng iyong ama at ang kolektor at ganito ang nangyari. Bawang at gula sa paligid-ligid ay
lumalabas ang maraming kaaway ng iyong ama at pinagbintangan siyang erehe at filibusterismo. Higit ito sa pumatay ng 3 nangungulekta ng buwis. Bukod pa doon ay pinagbintangan din ng iyong ama na nagbabasa ng mga pahayagan galing Madrid. Nag-iingat din daw siya ng mga litrato at sulat ng isang Pilipinong pari na binitay dahil sa pagkakasangkot sa rebelyon. Maging ang pagsusuot niya ng barong Tagalog ay kasalanan din sapagkat ang iyong ama ay apo ng isang Kastila. Siguro kung walang kaaway ang iyong ama ay hindi siya makukulong. Sinabi ng isang doktor na altrapresyon ang naging sanhi ng pagkamatay ng kolektor. Malinaw na walang kasalanan ng iyong ama. Ginawa ko ang lahat, makalaya lang ang iyong ama. Lumapit ako sa mga kinaukulan, subalit tinanggihan nila ako. Ayaw nilang madamay sa demanda. Dumating ang panahon ng katarungan, ngunit huli na ang lahat. Nagkasakit si Don Rafael sa loob ng kulungan at doon na siya pinawian ng buhay. Nalaman mo ang iba pang pamilya ni Kapitan Tiago. Kailangan ko nang bumalik sa kwartel hanggang sa matindi. Maraming salamat sa mga impormasyon ko. Oh, Maria Ina, bakit nag-isa ka lang? At bakit tulay malungkot ka? May problema ba? Wala naman po. Baka gusto mo magbakasyon muna para makalanghap ka ng sariwang hangin. Saan mo ka gusto? Sa Malabon o sa San Diego? Sa San Diego? Pinsan? Maaari ko ba muna mag-usap? Maria! Andiyan ang kaninang pamimintay. Oh, Dolibara, nandito ka. Aray, bakit mo ginawa yun? Maria? Dolibara? Ilan ko muna kayo. Pagpapalaki. Ako din pala. Maria, Dolibara, may gagawin din pala ako. Maiwan ko muna kayo. Mabuti naman at nakaisip kang dumalaw. Akala ko na Hindi kita makakalimutan. Buti mo sa aking pag-ibig ang panahon ng aking naalala. At kahit kailanman, hindi ka nawala sa puso. Kahit minsan nga'y sinabi ng aking profesor at pinagalitan ako na sinabi, kalimutan ka raw, pero hindi ko ginawa. Kasi ka pala sinisigaw ng kahit kailanman hindi ako nagsinungaling sa iyo. Lalo na ang mga binibitawan kong salita ay mula sa puso ko. kahit kailan ka mag-ano, nakabulero. Yan ba yung sulat ng Maris? Ano bang sinabi ko dito? Marami kasing nga. Sinatunod dito na kailangan mong mag-aral sa ibang bansa dahil sa kagustuhan ng iyong ama. At Oo nga pala. bakit nagsisimula ba? Nakalimutan kong may kailangan pa pala akong gawin. Kailangan kong magtungo sa bayan upang dalawin ang aking ama sa sementeryo. Basta ay alam mo kung bigat na huwag ka mag-alala, huwag alam mo lang ang nakikita tayo muli. Mag-ingat ka
bago pa kasi itong hinukaya natin eh. Ano ka ba? Ganyan din sa iba. Pero sariwang-sariwa pa itong hinukaya natin. Yung mga buto may dugo pa. Yung mga buhok, nanginginig na ako. Kaya hindi ko na kaya. Hindi na ako makakatagal dito. Nasusuka na ako. Napakaselan mo naman. Paano na lamang kung inutusan ka maghukay ng bangkay na 20 araw pa lamang na ililibing? Nang sa mga oras na yon, napakalakas ng ulan at nabasa kami ng bangkay na nasa kabao. At ang malala pa, namatay ang dalawang ilaw. Nakakakilabot mo man ang ibig sinasabi. Hindi lang yun, natanggal pa sa pagkakapako ang kabao na umanta ng kalahati ng katawan ng bangkay. Bakit mo naman hinukay yung bangkay? At saka sino ang nag-uus niyo na gawin yun? Makatanong naman ito, wagas. Parang ikaw lang yung kastilang nagtanong sa akin ng paligid. Gaya ng sagot ko sa kanya, kaya kung hinukay ang bangkay ay dahil sa unos ng kurang malaki. Ganon, at pagkatapos nun, ano ang ginawa mo sa bangkay? Dinilibig ko ito sa libingan ng mga insing, gaya ng sabi ng kurang malaki. Ngunit, hindi ko yun nagawa dahil na rin sa kabigatan ng bangkay at dahil na rin sa malakas ang ulan ng mga panahon iyon. Hay nako, huwag ka na nga ulit magtanong, maghukay na lamang tayo. Pasensya na po, hindi po nakapunta sa punto na yung mga sapagkat ako po ay nagkasakit. Doon po ay marami pong ginagawa. Sabi po ni Kapitan Tiago, siya na po magpapalagay ng nesto. At nilagyan ko po ng bulaklak at malaking cross ang punto ng iyong ama. Nandun, banda roon po. Mas mabuti pa, magtanong na lang tayo sa sepulturero. Magandang araw po, Ginoo. May napansin po kayong libingan na may malaking krus, doon banda po. Isang krus po ba na malaki at may nakaukit na dibuho at matatagyan na ito? At ang libingan ay natatapna ng bulaklak? Oo, yun nga. Maaari niyo ba kaming dalhin sa libing na yun? Ayun ba? Sinunog na kasi namin yun eh. Sinunog? Bakit mo sinunog? Yun kasing sabi ng kurang malaki. Yung kurang namamalo, si Padre Garute. Kung gayon na sana ang puntod ng aking ama, siguro na may naalala niyo kung saan siya nakalibing. Ngunit wala na ang bangkay na sinasabi ni John. Hinukay ko na ang ko sa akin ni kurang malaki na inibig ko sa bibili ng mga injil. Ngunit dahil malakas ang ulan ng gabi ngayon, hindi ko pa nagawa yun! Huwag po kayong magalit sa akin! Naisip ko lamang itapon ang bangkay sa ilog upang hindi mapasama sa mga insek. Ikaw ay sawing palad. Anong ginawa mo sa bangkay ng aking ama? Wala akong ginawa sa inyong ama. Anong wala? Sabi ka na totoo! Wala po talaga akong ginawa. Baka po, ang pinilit kong kurang na si Padre Damaso ang tinutukoy niyong may nagawang kasalanan sa inyong ama. Batakin mo ang lubid, Crispin! Kuya! Ayoko na dito! Natatakot ako! Umuwi na tayo! Sa bahay ay hindi ako natatakot. Doon na hindi ako sasaktan. At doon na hindi ako mabibitang ang magnanakaw. Hanggang kailan tayo ganito, kuya? Sana pagka-uwi natin, ikaw din, kuya. Sana magkasabay tayong magkasakit. Huwag! Mas mahihirapan tayo kung magkakasakit tayo. Mamamatay sa sama ng loob si nanay at tayo naman ay mamamatay sa gutom. Magkano ba ang sweldo mo ngayong buwan? 2 piso. Malaki ang nabawas dahil sa ilang beses na multa. Kuya, bayaran mo ang sinasabi nilang salapi na ninakaw ko. Nasisiraan ka na ba? Ang sabi ng Sakristan Mayor ay 2 unso ang kinuha mo. Katumbas ito ng 32 piso. At hindi ko kayang bayaran iyon. Kulang pa ang sinusweldo ko. Sabi ng sakristan
Minsan, Mayor, papatayin na daw ako sa palo kapag hindi ko nailabas ang kwarta. Kuya, kung nasa akin man lang iyon, hindi sana matagal ko binalik. Ay nako, sana talaga totoong ninako ko lamang ang mga salapi. Ang kinatatakot ko lamang ay baka malaman ito ni nanay. Basilio, ikaw ay minumultahan ko ng kalahati dahil sa maling pagpatunog mo ng kampana. At ikaw naman, Crispin, hindi ka makakauwi hanggat hindi mo na ilalabas ang iyong ninanakaw. May pahintulot na po kaming makauwi. Hinihintay na po kami ng aming ina. Hindi, mamayang alas 10 pa kayo makakauwi. Ginoo, alas 9 pa lamang po ay hindi na maaaring maglakad sa daan. Sigurado ako makukuha kami ng Guardia Civil. At bukod pa doon, malayo ang aming bahay at malayo rin ang aming lalakbay po. Abat inuutusan mo ba ako? Ito ang tatandaan mo, ha? Mas mataas ang posisyon ko sa inyo, kaya saksak mo yan sa kukote mo. Kaya wala kang karapatang diktahan ako. Naiintindihan mo ba? Opo. Basilio, maiwan ka dito. Mamaya ka pa aalis. At ikaw naman, Crispin, sumama ka sa akin. Parang awan niyo na po. Isang linggo na namin din nakikita ang aming ina. Babalikan kita, Crispin, pangako. Pero ngayon, kailangan ko munang makatakas. Nasaan kayo ngayon? Taga naman umuwi. Anong oras na? Ay. Siguro, magugustuhan ko ng mga anak ko. Oh, ikaw pala yan, Pedro. Sino bang inaasahan mo? Sabi nga! Pedro, para sa ganyan sa mga anak natin. Isip naman, no? Iste! Oo, hindi na ako kakain! Yan ba ang gusto mong sabihin? Hindi naman sa ganon. Sige na! Oh, kumain ka na! Huwag na! Wala na akong ganang kumain. Sisiguraduhin mo lang na pagtatabihan mo ako ng pera sa mga anak mo! Nandito na ako! Ano nangyari? Ano nangyari ako? Okay ka lang ba, Basilio, anak ko? Nasaan na yung kapatid? Nasaan si Crispin? Okay lang ako na. Si Crispin ay naiwan sa kumbento. Naiwan? Ano nangyari sa Crispin ko? Ano nangyari sa anak ko? Umupo ka muna. Umupo ka muna. Ano nangyari? Kinuha po siya ng sangristan ngayon dahil pinagbintangan po siya magnanakaw. At sa takot na ako'y mahuli at abutin ng alas 10. Tumakas po ako, Inay. Diyos ko, Panginoon! Ang mabait ko si Crispin! Ang mabait ko man po! Piligtas yung muna, Panginoon! Huwag na po kayo mag-alala na, Inay. Hindi naman po nila sinasaktan si Crispin. Halika muna. Kumalma ka. At ito na lang ang natira ng iyong ama. Sige, kumain ka, Basilio. Umuwi dito si Tatay Nay at umalis agad? Ano kaya kung tayo na lang tatlo magsama-sama? Ako, si Crispin, at ikaw. Mas giginhawa pa ang buhay natin. Basilio, huwag ka masaga ng ganyan. Sige na, anak, kumain ka na. Ubusin mo na ito. Sige na, anak. Antok na po ako, Inay. Matutulog na lamang ako. Mamaya na lang po ako kakain. Ganun ba, anak? Sige. Mauna ka na sa kwarto at susunod ako. Niligpidin ko muna ang kakain dito. Opo. Sige, paalam. Tao po! Tao po! Ikaw ba ang ina ng mga magnanakaw? Magnanakaw? Ina ng magnanakaw? Sino? Ako? Magtapat ka kung ayaw mong babarilin ka namin. Ano mga salapi na ibinigay sa iyo ng mga anak mo kagabi? Salapi? Anong salapi, mga Ginoo? Anong ibig niyong sabihin? Huwag ka na magsinungaling. Pambingin mo sa amin kung saan mo dinala ang iyong mga anak. Natatakot
tinakas ang malaki. Ngunit saan mo dinala ang maliit? Ginoo! Si Crispin! Ang anak ko si Crispin! Ay, matagal na kong hindi umuwi dito! Pumunta po ako kanina sa konbento, ngunit siya! Tama na! Ang mabuti pa, ibigay mo na lamang sa amin ang salapi na ninakaw ng mga anak mo at pababayaan ka na namin. Ginoo! Hindi po magagawa ng aking mga anak iyon! Hindi po kayang magnakaw ng aking mga anak! Kahit wala po kaming makain, hindi nila kayang magnakaw! Mahirap lamang kami pero hindi po kami magnanakaw, Ginoo! Nagkakamali po kayo! Kung gayon, sumama ka na lang sa amin sa kwartel. Teka lang! Teka lang po! Teka lang po! Ginoo! 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 Pakawalan niyo ako! Pakawalan niyo ako! Babae, pwede ka nang lumabas. Mabuhay sa sariling bayan, magiliwang lahat sa halik ng araw. Tumalis kayo sa ilog. Bilisan ninyo. Huwag kayo na mahala. No, hindi mo dapat ginawa yun. Hindi ka dapat napadalis-dalos sa mga desisyon ninyo. Mabuti na lamang ay walang napahamak sa amin. Paano kung ikaw ang kapanganak ka? Ano na lang mangyayari sa akin? Kung ako ay napahamak at sinundan mo ako, malamang sa ngayon ay nakasama ko na ang aking mga mahal sa buhay. Ang mabuti sa buhay mo na tayo. Hindi mo na nangyayari ang gusto na pagdadaling ng bansa. At sino namang kahabag-habag na taong yun? May 4 na taon na siyang ganyan. Naninirahan siya sa libingan ng mga isip. Ang sabi ng iba, inakuha niya iyan sa sakit ng kanyang ina.
Ang sabi naman ng iba ay nakuha niya iyan sa loob ng bilangguan. Lumalayo siya sa mga tao, ngunit minsan ay pinapalo siya ng kapitan. Bakit naman? May niligtas kasi siyang batang nahulog sa kanal. Ang sabi ng kapitan ay mas mabuti pang mahulog ang bata sa kanal kaysa magkaroon ng keso. Diyos mio, Santa Barbara! Bakit mo iyon ginawa, Maria? Oh? Kasi wala akong kayang ibigay sa kanya kung Gusto mo, akala ko ba ay may ginawa kong paraan upang matulungan ang babaeng iyan? Sa ngayon ay wala pa akong nagagawa. Pero nakausap ko na ang kura at handa niya akong tulungan. Saan niyo sa dadali? Bakit siya hinuhuli? May kasalanan ba siyang nagawa? Wali na naman yun. Ayan naman siya. At iginawad mo sa kanila ang mabuting kalooban upang palaganapin ang pangaral. Hindi mo binawi ang biyaya ng salita sa kanilang bibig at sa halip ay binigyan mo ng tubig upang mapawi ang kanilang mga uhaw. Ang mga salita ng Diyos ang magpapaunlad sa inyo. Kaya kayo't mga makasalanan, masdan nyo siya ng buong paggalang at pagsisisi. Tingnan nyo na lamang si Gideon, ang matapang na si David, ang matagumpay na si Roldan, ang gwardyang sibil, ang kalangitan lalo't marahas kesa sa mga sibil. Ginoong Alpares, hindi ba't higit na matapang at makapangyarihan ng krus kesa sa kahit anumang sandata? Mga kapatid, nararapat lamang na isabuhay ninyo ang mga salita ng Diyos. Dapat ay isinasaulo ninyo ito, ang banal na kasulatan, para lamang di ko na kayo sabihan pa. Mag-iingat ka, kaibigan, sa pinatatayo ninyong paralan. Ay huwag kayong lalapit unang batong ihugos at huwag rin kayong lalayo sa kura. May nangaambag panganib po sa inyo, basta huwag na po kayong magtanong at sundin ninyo ang sinabi ko, ito po ay para sa inyo. At mga kailangang bagay, ngunit marami sa inyo ang nakakalimot, kaya't namamatay ng di nagsisisi. Nasasabi nga ng Biblia, kung meron kayong isang bahagi ng katawan na nagtutulak sa inyo pagkakasala, putulin ninyo, itapon sa apoy. Mga kaibigan, nagsitayo po tayong lahat, sabay-sabay nating awitin ang Ama namin. Ginoong Ibarra, maaasahan mo ang aking tulong. Anong mga kailangan mo ay gagawin ko. Naway iutos ko sa aking mga tao. Maraming salamat, Alcalde. Ngunit sa ngayon wala pa naman akong kailangan iutos. Hindi po ba kayo magpapalagay ng palitada, Don Ibarra? Hindi na, Padre. Ayoko namang matulad kay Juan Palomo. Kung na nga ang naganda, ako pa rin ang kata. Maglagay na kayo ng palitada. Nako, makukulong ko talaga ang nangangasiwa nito. At nuluan na yun. Hindi mo naman kailangan ipakulong ang kung sino ang nakakasiwa nito. Sapagkat hindi naman natin alam kung sino ang may sala. Hindi na natin maibabalik ang buhay ng isang lalaki. Pagpabaya mo na lamang sa akin ang pagsisiyasat sa kaso. Nanagutan ko ang pansamantalang kalayaan ng buhay, kahit man lang sa loob ng ilang araw. Anong nangyari sa kanya?
Matapos niyang makita na hindi ikaw ang napahamak ay nawalan siya ng malay. Marahil labis siyang kinabahan sa nangyari. Mahal na mahal kita, Maria. Hindi ko alam kung paano ako mabubuhay kung may mangyaring masama sa iyo. Magandang araw, Padre. Magandang araw. Magandang araw, Padre. Oh, ano naman ang iyong pinag-uusapan? Noong ako pa hindi pa nadating. Binabanggit po ni Ginoong Crisostomo ang mga taong tumulong sa kanya sa pagpapatayo ng paaralan at ang arkitektong gumawa ng plano. Baliwala lang sa akin ang mga arkitekto. Natatawa lang ako sa mga taong kumukuha pa ng mga arkitekto. Ipinapakita lamang nila na sila ay mangmang. Ako lamang ang nagplano ng simbahan natin. Pero kailangan ng isang eksperto kung makapagpatayo ng isang gusali gaya ng paaralan. Tingnan mo nga naman ang mga Indio. Kapag natuto ng kaunti, masyado na silang nagiging palagay at mayabang. Silang lahat ay hindi nararapat sa mundong ito. Kaya naman pinaparusahan ang mga magulang niyan. Ha! Nangamatay sa pingitan. Huwin mo ang sinabi mo. Bakit? Totoo naman ang sinabi ko. Hindi masamang tao ang ako. Sa siyang marangal na tao. Mabuti siya. Ang nais lamang niya ay mapabuti ang kanyang bayan. Magandang araw sa inyong lahat. Nasaan si Don Crisostomo Ibarra? Maya lamang po siguro ay narito na siya. Baka namuli lang siya ng dating. Si Padre Damaso, nasaan siya? Hindi po siya makakapunta. May sakit po siya. Ito na ba ang anak mo? Oh, siya nga, si Maria Clara. Sige, mayawan ko muna kayo. Mag-aasikaso lang ako ng mga bisita. At tawagin niyo lamang po ako kung meron kayong kailangan. At maupo muna kayo habang kayo ay nag-uusap. Marami akong naririnig na papuri sa inyo. Ngunit higit kong pinasasalamatan. Ang ginawa ninyo kaninang tanghalian, nararapat kayong gantimpalaan. Pero Kausa ang katagpas ng katarungan, kundi gantimpala rin. ano ang ibig niya pong sabihin? Ilang minuto na lang, darating na si Don Crisostomo. Ipagpatawad ko ninyo, ngunit kailangan ko nang pumunta sa aking silid na kailangan lang ako sikasuhin. Paparating na si Ibarra, hindi mo siya hintayin muna. Huwag na po kamahalan, sige po, mauna na ako. Ginoong Crisostomo Ibarra, kinagagalak kong na makita ka, pakiusap pumumpo at kayong magalinlangan sa pagbibigay ng katarungan. Isa pong malaking karangalan ang pagtanggap ng ganito mula sa kamahalan. Maliit na bagay lamang po ang aking nagawa. Hindi ko na po kailangan ng parangal para doon. Napakabuti mo talagang tao. Hindi mo inaasam ang karangalan bagkus ay ang pagtulong ng walang kapalit. Hanga ako sa iyo, binata. Tungkol naman sa nangyari sa inyo ni Padre Damaso, huwag ka nang mabahala po roon. Kakausapin ko ang arsobispo at pakikialaman ko ang pagka-excommunicado ninyo. Magbibigay tayo ng bahagyan para sa korporasyon ng mga praile. Iyan ang sistema dito at kailangan nating mag-ingat. Lubos akong humahanga sa pagpakita ninyo ng pagmamahal at pagmamalasakit sa inyong bayan. Iyon ang dahilan kung bakit ko kayo gustong ipagtanggol. Hindi ko po kailanman malilimutan ng iyong kabutihang loob. Ngunit, mas maligayang mamuhay sa sariling lupain kung saan namumuhay din ang aking mga magulang. Kung yan ang gustuhan mo ay hindi na kita hahadlangan. Pinapunta nga pala kita dito upang makausap kayo ng inyong kasintahan na si Maria. Sige na, puntahan mo siya at papuntahin mo ang kanyang ama dito para walang sagabal sa inyo. At Ginoo, maaari mo rin bang papuntahin muna dito ang alkalde? Sige po, papupuntahin ko po sila dito. Salamat po sa inyo. Tatanawin ko po itong malaking utang na loob sa inyo. Mauna na po ako. Nais niyo daw po akong makausap. Oo.
Nais ko lamang sanang sabihin na hindi na dapat mauulit ang nangyari sa pananghalian. Pangalagaan ninyo mabuti ang kapakanan at kaligtasan ng Ginoong Crisostomo Ibarra. Bigyan siya ng kaluwagan sa kanyang magandang proyekto at layunin. Ipaalam rin ito sa Alperes. Yun lamang, maraming salamat. Hindi po, masusunod ang inyong kagustuhan. Buenos Dias. Salamat naman at dumating na kayo, Doña Victorina, Dr. Tigor. Sino naman itong binata na kasama niyo? Oo nga pala, ipinakilala ko sa inyo ang aking pinsan na si Don Alfonso Linares, na kamag-anak din ni Padre Damaso. Ikinagagalak ko po kayong makilala, Kapitan. Tuloy po kayo. Padre, alam niyo ba kung saan makikita si Padre Damaso? Maswerte ka at nandito si Padre Damaso sa San Diego. Sigura't maya't maya, narito na siya. Marami pong salamat. Malala po ba ang sakit niya? Siguraduhin niyo lang na iniinom niya to araw-araw. Maria, Iha, nag-aalala ako ng lubos nang malaman ko na ikaw ay may sakit daw. Maayos naman daw ang kalagayan niya. Kailangan niya lang inumin ang mga gamot na inareseta sa kanya at syempre kailangan niya din ng maayos na pahinga. Kaya huwag ka nang mag-alala. Kapitan Tiago, bueno, mauna na kami. Marami pa kami dapat asikasuhin. Sige, maraming salamat sa inyo. At hayaan niya akong yung tita ko hanggang bukas. Nakakasuka talaga mga tao rito. Amoy mahirap. Ano ba pinasasarinan mo? Paano mo naman nasabi na para sa iyo ang binibitawan ko salita? Alam ko naman dati na ikaw isang hamak na bandera. Oh, sige. Tama. Kamusta naman kaya ang pinupuso ko? Ba't nahamon mo talaga ako, ah? Tama na yan. Mabuti pa, umuwi na tayo. Hindi! Kailangan ng babaeng ito matutunan kung saan siya lulugar. Ikaw, hindi mo ba ako nakikilala? Hindi mo ba alam na ako ay taga Maynila? Hindi makakapasok sa loob ng aking tahanan ang mga Alperes dahil hanggang pintuan lamang sila. Talaga? Hanggang pintuan lamang sila? Ngunit, maaari pumasok ang mga pilay, kagaya ng asawa mo. Talaga? Tama na. Alam niyo ba napakalaking skandalo ang ginawa niyo? Mas mabuti pang iuwi niyo na ang asawa niyo. Don Tiburcio. Pasensya na sa nangyari. Sige, mauna na kami. Mabuti naman at pumunta kayo dito. Pupuntahan ko sana kayo dahil ang inyong mga kambing ay sumira ng aming bakod. Sa susunod na sirain ulit ang inyong mga kambing ay babarilin ko na sila. Naririto ako upang ipaalam sa inyo na nanganganib ang buhay ng marami. Sino? Sino sa kanila? Huminahon kayo at makinig ng mabuti. May sapat na panahon tayo hanggang 8:00 ng gabi. Nalaman ko, ang pag-aalsa sa kumpisala ng isang babae ay nagsasabing sasalakayin nila ang kwartel, ang kumbento,
kukunin ang kalwa ng mga Guardia Civil at papatayin ang lahat ng Kastila. Sabihin niyo sa akin kung sino ang babae at agad-agad ko siyang ipapadampot. Ipagpatawad nyo, ngunit hindi ko pwedeng sabihin ang pagkataon niya. Ang kumpisal ay sagrado at hindi ito ipinagkakalat pagkat kasalanan itong malaki sa Diyos. Kung gayoy, kailangan natin humingi ng tulong sa ibang pangkat. Yan ang mas mainam na gawin. Maaari rin ba kayong magpadala ng 4 na Guardia Civil sa kumbento? Makakaasa kayo, Padre. Salamat, Ginoo. Mag-iingat kayo sapagkat mamayang 8 ng gabi ay uulan ng bituin at cross. Aalis na ako hanggang sa muli. Oh, Elias! Ikaw pala iyan. Anong may paglilingkod ko? May iba ako. May natuklasan akong kawayan na hindi nagliliyab. Ang galing, di ba? Hindi po kawayan ang dapat natin pinag-uusapan. Itago niyo po ang lahat ng mga kasulatan at kumakasunod kayo. Sunugin niyo po ang lahat ng mga kasulatan at na makakapagpahamak sa inyo. Kailangan na natin magmadali. Puluhan ako. Ano bang nangyayari? Natuklasan ko po na magkakaroon ng pag-aal sa mamaya. At ang pangalan niyo ang isisigaw na magsik na bayaran. At sabi kayo raw ang nagbayad sa kanila. Kaya huwag na po kayo mag-alinlangan pa. Ngayon din ay kumilos na kayo bago pa mahuli ang lahat. Elias, saan naman ako pupunta? Si Maria Clara ay naghihintay siya sa akin ngayong gabi. Kahit saan. Basta malayo lang sa lugar na ito. Sige, tulungan mo na lamang akong ayusin ang aking mga papeles. Oo. Kilala niyo ba si Kinong Pedro Ibarra Mendia? Oo, nuno ko siya sa tuhod. Pinaikli lamang namin ang aming apelyido dahil masyado nitong mahaba. Alam mo ba siya ang dahilan sa pagkasuwi ng aking angkan? Tagal ko nang hinahanap ang apelyido nito. At tignan mo nga naman, ikaw ang binigay sa akin ng Diyos. Baka kaganti na din ako. Dapat ka mamatay! Panahon kay Elias, papag-uusapan natin ito ng maayos. Maghahanap na lang ako ng bangka na gagamitin niyo sa pagtakas. Makinig kayo sa akin ng mabuti ginoo. Ito ang aking plano. Ihahatid ko kayo sa mga kaibigan ko sa Mandaluyong at ibibigay ko sa iyo ang mga salapi na itanyago ko na upang magagamitin niyo ito sa pang-ibang bansa. Ibang bansa? Makakapamuhay kayo sa ibang bansa na tahimik at walang gulo. At meron kayong salapi. At isa pa, marami kayong kaibigan sa Espanya na makakatulong sa iyo upang malinis ang pangalan ninyo. Mas mabuti pa sa ibang lupain kaysa sa sarili nating bayan. Action. Elias, ilang ulit mo nang iniligtas ang aking buhay. Sa kabila ng kasawian ng iyong angkan sa aking angkan, karapat-dapat lamang na isauli ko sa inyo ang yaman mo. At mabuti pang sumama ka sa akin sa ibang bansa at doon na lamang manirahan. Naturingan tayo na parang magkapatid. Pagpatawad ko ninyo, Ginoo. Ngunit hindi ako makakasama sa inyo. Hindi ako magiging maligaya sa ibang lupain. Dito ako magtitiis at mawala ng buhay. At bakit mo ko pinayuhan ng mga ibang bansa? Ang bansa ay hindi kayo makakadanas ng hirap. Pwede kayo magtagumpay doon. Kung naranasan ninyo ang hirap nito ay baka sa susunod kasuklaman ninyo ang bayan. Di totoo yan, Elias. Hindi ko magagawang itaksil ang sarili kong bayan. Wala akong inisip kundi ang makakabuti para sa bayan. Malamang yan ang sinasabi sapagkat hindi nyo pa naranasan na maghirap dito. Naniniwala ko na iniibig niyo ang inyong bayan sapagkat iyon ay tinuro ng inyong ama sa inyo. Ngunit sa panahon na makaranas kayo ng gutom, paghihirap at pag-uusik, ay baka makalimutan ninyo ang inyong sariling bayan. Patawarin niyo ako sa mga masasakit na salita na aking binitawan. Pero minumulat ko lamang kayo sa katotohanan. Kapit sa inyo na isang kapuspalan. Ngunit hindi ninyo siya pinakinggan bagkus ay pinakinggan ninyo ang inyong mga kaaway. May katwiran ka. Aaminin ko na ako ay nagkamali. Umayon lamang ako sa takbo ng mundo. Ngunit malinaw na ang lahat sa akin. May kanser ang ating lipunan na kailangan nating gamutin at subuin. Ako na nagtatanggol sa sarili kong bayan ay sana ngayong pilibustero. 300 silang nagpasasa sa atin at habang tayo ay nagsunod-sunuran lamang. Ngayon ay unti-unti na tayong nawawala ng pag-asa at paniniwala sa Diyos.
wala nang natitira sa atin kundi ang ating lakas at karapatan. Sabi kayo, mukhang makikita sa mga yung itapas. Sandali lamang, Ginoo. Saan kayo galing? Galing po ako ng Manila. Ganun ba? Sige, maaari ka nang magkatuloy sa iyong paglalakbay. Makakaasa po kayo. Sige, mauna na po po, Ginoo. Sandali lamang, Ginoo. Gusto mo, hinahabol na tayo ng mga Korte Sibil. Mauna na kayo, uliligaw ko sila. Sandali lamang iyan, huwag na kayong umalis, lumaban na lamang tayo. Hindi tayo mananalit sa kanila, sapagkat wala tayong sandata. Mauna na po kayo, Ginoo. Paalam. Nay! Nay! Nanay! Nanay! Sino ka? Sino ka? Sino ka? Hindi ka ang anak ko! Sino ka? Kuya Sebastian, hindi mo ba ako nakikilala? Nasa kumbento ang mga anak ko! Nasa kumbento! Siguro! Nakauwi na yan sila! Siguro! Siguro! Malabot yun! Ipagain ko muna sila! Ipagain ko muna sila! Basilio! Sino ang babae yan? Lobo si Sisa! Nanay ko! Makinig kang mabuti sa akin. May sugat ako at 2 araw na ako hindi ko makain. Ilang oras na siguro mamamatay na ako. Ganito, sunugin mo ang mga bangkay namin ng iyong ina. Mamamatay na lamang ako. Hindi man lang makikita ang bukang liwayway ng mahal naming bayan. Kayong mga nakasaksi nito, huwag niyo sanang kalimutan kaming mga namatay, nagtatanggol sa bayan.